Masayang araw guys, nandito na naman kami sa aming day 4 kung saan mag-i-interview kami ng mga malulupit na estudyante sa St. Matthew Academy of Cavite, kung saan magkakaroon tayo ng mga konting words of wisdom and mga plano nila kung ano yung gusto nila pag 5 years from now. Mamaya guys, nandito tayo sa interview kung saan i-interviewin natin si Hazel Berame. Hello po. Magandang umaga, Hazel Berame. Magandang umaga din po, sir. So, nandito kami sa office kung saan last day na nila sa kanilang 10 days OJT. So, sa OJT mo, as pagpasok mo dito sa office, ano yung unang napansin mo sa office? Sa totoo lang po, Mm. yung una ko napansin, sa totoo lang po, tapos yung napansin ko nga po, makalat, kasi nga po, so sobrang busy nyo, hindi nyo na po naaasikaso yung iba. Doon po ako na-motivate na kailangan kong gawin to, kailangan kong gawin yung best ko, kailangan kong matuto sa sarili ko na gusto kong maging organized na tao. Oo nga, guys, sa totoo lang, madumi talaga yung office namin. Ngayon, nakakatawa ka sa mga OJT namin. Sabi ko nga sa kanila, actually, pang 4 batch na nila, pang 4th batch na ng OJT. Nakita ko naman dati yung mga linis ng mga OJT, pero ngayon kasi, actually, sa puro St. Matthew rin, tama di ba? Yun. May mga schools na dito na hindi ko na babanggitin. Actually, pang 4th school sila kung sa St. Matthew. Nakita ko naman organized naman yung gawa nila. And yun, ano ba yung ine-expect mo sa mga CCTV? Bakit parang ang dami namang CCTV dito? Ano ba yung biglang pumasok sa isip? Ba't ang dami? Oo, ayun nga po, napatanong ko, ba't ang daming CCTV? Iisa lang naman yan. Ganun po yung tanong ko sa sarili ko. Pero nung habang tumatagal po, nalaman ko na po na yung CCTV po ay may pagkakaiba po pala. May audio, may wala, tapos may iba't iba siyang klase na pwede sa ganitong lugar para maging maayos po yung security ng isang tao. So, as a student, then hindi ako nagkakamali, first time mo rin to. Opo. Na kung saan parang kino-consider nyo na kasi OJT nyo na to di ba? Parang magkaroon ka na ng background dun sa environment ng employee environment. So, as employee environment, ano yung tingin mong pinagkaiba ng ganitong industry kumpara sa ibang industry? Ano yung na-appreciate mo dito sa ganitong industry? Kasi po yung sa ganitong industry, sa CCTV, marami po kaming nalaman kung ano yung dapat pa-i-improve sa seguridad ng isang lugar o ng isang tao. Sa ibang field po kasi, ang inaano lang po nila is makabenta lang po talaga. Makabenta. Dito naman po sa field po natin na CCTV, hindi lang po yung pagbebenta yung sinisigurado, yung security pa po, pati po yung komunikasyon dun sa customer. Actually, maganda yung sinabi niya guys kasi as part of OJT moments ng buhay ng isang estudyante. Actually, naging estudyante rin naman ako. Pero ang pinagkaiba kasi, nag-OJT ako sa mismong company ko dito. Kasi college pwede naman daw yun. Pwede naman. So, ang nakakatuwa kasi guys, ilang taon ka na? 18? 17. Ang nakakatuwa kasi guys sa mga ngayon, bibihira ka na makausap ng mga 17 sa panahon ngayon medyo matinong kausap. Kasi yung mga pansin ko sa environment ngayon, lalo na yung environment na kung saan napapaligiran ng cellphone, napapaligiran ng TikTok, napapaligiran ng social media application, yun, medyo nada-divert na yung isip nila, gawa nga ng puro na lang TikTok, puro na lang yung mga pinagsasayangan ng oras. Kaya guys, nakakatuwa sa mga estudyante na kausap natin ngayon, and sa mga estudyante pa ng mga nakikinig sa amin, na kung saan yun, sana dumating sa punto na ma-appreciate nila yung environment nila at the same time sarili nila. Kung paano, actually nakakatuwa sa mga taga St. Matthew and sa mga student natin ngayon. Kasi makikita mo silang eager talaga dun sila sa ginagawa nila, eager silang matuto. So as a accounting student, diba? As accounting, ano yung tingin mong nakatulong sa experience mo sa OJT dun sa course mo? Ano yung tingin mong nakatulong sa... Kasi po, ako po talaga, na-assign po ako sa pag-i-inventory minsan. Tapos po sa pag-accounting, kailangan pulido yung mga information, ganun po. Yung gumawa po ako ng inventory natin, na inutos po sa akin na kailangan tama yan, na kailangan
ano, Hindi ka naman na-pressure. Wala Hindi naman na- nagpe-pressure sa'yo hindi dito. naman po. Okay. Hindi naman po. Ano, natuto po ako na kailangan siguraduhin yung bawat information na i-input mo dun sa Excel, na Mhm. dapat sigurado ka na walang mali kasi magagamit po. Pero yung accounting ba, gusto mo talaga siya maging, kunyari, kasi di ba, katulad ngayon sa mga senior high school, minsan nadadivert yung ano nila eh. Minsan nadadivert yung gusto talaga nilang course kasi ito na lang yung option, di ba may mga ganon. Kunyari, senior high school, ang napasukan nila accounting, tapos gusto pala nila maging HRM. Di ba may mga ganon kasi ito libre lang, ito malapit sa amin. So yung accounting ba, ayun din talaga yung gusto mo? Pag accountant ba talaga yung gusto mo? Sa totoo lang po, hindi po talaga. Anong course talaga yun? Gusto ko po talaga maging IT. Gusto ko po mag-ICT. Pero po, dahil po wala akong kasama, Oo. tapos gusto ko parang mas madali po yung ABM kaysa sa IT, nag-ABM na lang po ako. So, sa when it comes sa marketing, kasi ito, mapapansin mo guys ang IT, ang accounting, tsaka yung CCTV parang magulo. Parang ang gulo na eh. Opo. Hindi mo alam kung paano mo siya i-connect na Opo. kasi parang nag-accounting ka, tapos punta ka sa CCTV, tapos ang gusto mo pala IT. Ano yung tingin mong na-develop sa yung skills dito? Tapos magiging magiging accountant ka. Ano yung na-develop mo sa skills mo? Siguro po yung yung marunong maging ayun nga po, katulad nga po ng sinabi ko kanina, kailangan sigurado ka. Natutunan ko po na kailangan sa sarili po natin, pag gumagawa tayo ng isang bagay, dapat sigurado tayo na dapat gusto nga po natin yung ginagawa natin. Sa accounting naman po, kapag kunyari po, katulad po sa pagpipresyo, kasi po presyuhan po talaga yung usapan sa accounting. Na dapat sigurado ka doon sa presyo na ibibigay mo, na dapat walang kulang, na dapat hindi lugi si customer, dapat hindi ka rin lugi as owner. Yun. So magandang magandang example. So ngayon, yun, kagaya napainggan mo naman yung mga classmate mo kanina kung ano yung masasabi nila sa kanilang future self. So 5 years from now, nakikita mo na ba yung sarili mong successful? So, masasabi ko po, dahil po hardworking din po ako, masasabi ko din po successful din po ako. Successful. So alam ko naman na isa sa mga naririnig ko sa inyo, mga honor kayo, mga high grade kayo, di ba? Hindi ko alam kung sino dito yun eh. Pero alam ko may Apo. naririnig lang ako na yung batch na to kaya nakakatawa kasi parang mga high grade, sila yung mga matatalino sa room, Oo. yung mga Dahil po top kami po yun. top of the top, yun. Kaya nakakatawa, kaya medyo may sistema kasi, di ba talaga kasi minsan yung kasipagan nagre-reflect sa grade yan eh. Kasi hindi ka naman makakuha ng mataas na grade kung tatamad-tamad ka. Kasi di ba, Opo. ayun, ganun nga. So yun, tatanungin kita, diploma o diskarte? Ano yung magiging gusto? Diploma po. Okay? Kasi po, kung may diploma ka, madali ka na lang makakapasok sa gusto mong trabaho. Kasi kung makapasok ka man sa trabaho na yun na gamit ang diploma, doon mo na gamitin yung diskarte na nalalaman mo. Hindi ganun po. Eh paano yan? Sinasabi ng iba, wala namang yumayaman sa pagiging empleyado. Ay, hindi po totoo yan. Kasi kung masipag ka, kung matalino ka, kung mapapakita mo na, kasi po yung diploma, ano po yun eh, ayun po yung proof na, na matalino ka, magaling ka, ayun po yung proof na kaya mong gawin yung isang bagay. Kasi, Kasi, ganito, may nakita ko sana, may interrupt lang kita saglit. May nakita ako sa isang ewan ko, kalokohan lang to eh. Sa nakita ko lang sa Facebook. Kasi ako, naging estudyante rin naman ako dati. Pero hindi ko sinasabing madiskarte ako kasi kahit wala na akong diploma kasi rin naman ako, 4th year student na ako sa PUP. Entrepreneurship kasi yung course ko. Ayun nga, sa sobrang diskarte, sa sobrang busy sa trabaho, sa nag-graduate ako, may 6 units pa ako nakulang. So ganito, natuwa lang ako sa napanood ko sa Facebook. Kasi nga, ayun yung passing grade. 75, di ba? opo, 75. Sabi niya doon, okay na maging 76. Ano gagawin ko sa Ano masasabi mo sa ganong comment? Sa mga namimilaw sa mo. Kasi di ba, katulad ikaw, 9, yung grade mo, line of 9. Siyempre, mga nakatingin sa baba mo. Ano gagawin ko naman? Hindi ko naman kaya 76, okay na ako dyan. Ano yung tingin mong pinagkaiba ng ganong mag-isip versus sa katulad nyo na matatalino? Kasi 90, matalino na yan eh. Kasi ako, sa totoo lang, ang grade ko, hindi naman ako laging honor, sa totoo lang. Kaya minsan, na-appreciate ko nga yun sa isang napanood ko sa ba't sobrang papatayin ko yung sarili ko, kakaaral-aral. Hindi ko naman kailangan yung sobra sa 76.
Eh, ang passing grade naman, 75. Kung ano gagawin ko sa sobra. Di ba? Ano yung masasabi mo sa mga taong gano'n mag-isip? Kasi po yung mga ganun mag-isip, Oo. sila po yung kontento na sa ganun lang, Hmm. na at least may nagawa ako. Eh ako Mm. po, kaya po gusto kong umabot ng line of 9 yung grade ko kasi alam ko po sa sarili ko na may itataas pa ako, na may magagawa pa akong higit pa sa 76. Ganun po yung So, naiisip guys, ko. sa mga manliligaw dito, alam nyo na. Alam nyo na yung criteria. Hindi pwedeng sapat na. Kailangan gawin mo muna yung best Opo. mo. Hindi pwedeng, pwede na, di ba? Ganun yung gusto mo Opo. sabihin. Kasi may magagawa ka pa. Hindi Yun. lang yun yung kaya. Ayan, tama. Guys, ayaw mga nanonood, hindi kayo puro TikTok lang. Hindi pwedeng, mali daw yun, di ba? Sabi mo, Opo. mali yung 76, pasado na. Hindi daw pwede yun. Kailangan, ano ba yung mga, standard dapat na grade? Kunyari, may mga tutor ka. Ano dapat yung criteria? Kailangan gumigrade to na kasi ako 90 ako eh. Ano yung mga tingin mo, Actually po, kahit kunyari po line of 7 po yung grades niya. Ang gusto ko lang po na nasa isip niya na makakain niya pa po yung higitan na ngayon line of 7 ako, sa susunod na buwan, sa susunod na grading, line of 9 na ako. Basta ang thinking niya lang po na mas mahihigitan ko pa to, na hindi lang ako dito. So guys, tamang criteria kasi wag ata guys, napansin ko lang. Ang grading system kasi natin dito sa Pilipinas saka sa ibang bansa. Syempre, 'di ba may iba may numbers, letters, 'di ba 1.5 kasi sa amin sa Opo. college grading namin ganoon eh. Uno yung pinakamataas, 5 yung pinakamababa, tapos yung iba naman 5 yung pinakamataas. Tapos yung pinakamababa 1. Di ba may mga letters, minsan may mga letter. So guys, sa mga namimilerso po dyan, na grade na 76, pwede na kasi hindi naman kailangan. So, nagre-reflect din pala yung grade sa personality ng tao. So, sa sinasabi niya na hindi pwedeng hanggang doon ka na kasi comfort zone mo yun eh, di ba? Parang ang sinasabi mo kanina, na kapag yung grade, kung titingnan mo lang sa grade, sapat na, hindi sabihin doon ka lang sa comfort zone mo kasi hanggang doon na lang eh, pwede na to. Kumbaga, ito na yung norm eh. Kumbaga, ito na yung norm. Sapat na yung norm na ganyan. So guys, isa sa mga ganda sa mga sinabi niya, yun, na i-challenge mo yung sarili mo na hindi pwedeng sapat ka lang, di ba? Ganun. Dapat yung sarili mo, higitan mo yung ina-expect nila sa'yo kasi sa'yo rin naman magre-reflect yun eh. Yun guys. So yun, nasabi ko na mga kanina, yung 5 years from now, ayun yung sinabi mo sa So isa na naman magandang aral na ating nakuha sa isa sa ating mga OJT guys. So nagtatapos na ang ating day 4 na SB Talks. Thank you. Thank you guys.